Alright. So, ito mga idol, no, baka sabihin nyo, dahil tag-ulan lang, baka moist lang yan, pero hindi, mga idol. Usok niya talaga yan, no? Ngayon, kumbaga, para mas ma-explain ko sa inyo, sandali, ganito yan, ha? Deng, sandali! Up! Yan. So, talagang may kalakasan na yung usok niya. Pagka ginagamit ko kanina, nung inuwi ko dito yan, maaraw, completely warmed up na yung sasakyan. Ang lakas ng usok niya pag biniret, and yung amoy, talagang maamoy mong amoy, umuusok talaga, usok na amoy langis na sinusunog. And eto, para mas mapakita ko sa inyo, eto, mag-explain dyan lalo. Yan, o, nakita nyo, o, diba? Kumbaga, hindi na natin kailangan pang alamin kung ano ba yan, kung bluish, white, no? Kasi pagka white, moisture yun, tubig, nagtutubig, no? Then lamig ng panahon, ganun yun. Pero pag may amoy, nakakaiba, may nasusunog na langis, then yan, tingnan nyo yung tambucho, di ba? Sumusuka na ng langis talaga. Yun. So, yan talaga is ibig sabihin, kumakain nga ng langis. So, titignan natin kung ano magandang moves natin dyan. Pero sa gantong may edad na sasakyan, ang husga ko dyan, i-top overhaul na natin para sigurado. Pero may papakita ko sa inyo mga parts na mga kailangan yung tignan. Baka kasi hindi rin sa mga valve seal, baka hindi top overhaul ang kailangan. Papakita ko sa inyo yung mga parts na kailangan nyo rin tignan before nyo husgan na kung saan nanggagaling yung usok nya, diba? O tara, pero yan talaga lumalaman lang, amoy na amoy pa lang. Tara, ito, papasok sa ating maliit na garahe. Tara. Alright mga idol, ito yung ating Revo, no? Gasoline engine to na 7K injected, no? DFI na. So, ang hatol ko kasi dito dahil alam ko 2002 model to. Top overhaul na kasi syempre ilang taon na rin naman para mabisita na natin yung laman loob. And then nangyari, no? Kumakain nga siya ng langis, no? So sa akin mga idol, check nyo rin. Baka yung kakainan ng langis hindi naman sa mga valve seal, hindi sa cylinder head, no? Maaari yan, no? I-check nyo itong mga to. Yung mga hose na galing sa cylinder, yan, sa may cover, sa valve cover. Tignan nyo kung may mga senyalis ng parang, yan, o. Tignan nyo kung lumalawa yung langis dyan. Kasi kapag lumalawa yan, ibig sabihin, pinapasok nyo dito. So, nilalamon ng ating papunta sa piston, sa makina, no? Check nyo dyan. Yan, minsan dyan lang nakukuha dyan. Ito yung PCB, no? Ngayon, ito rare cases pero nangyayari. Hanap ng hanap ang usok, hindi malaman kung bakit mausok. Ito mga idol. Alam nyo kung ano to? Ito yung sa may brake booster natin sa hydrovac, no? Yan, check nyo rin. Pagka ganyan nyo niya minsan, tulo dito. Alam nyo kung ano yung tumutulo? Yung brake fluid. Check nyo rin, baka yung brake fluid nyo nagtatagas, no? Ang nangyayari kasi, pumapasok, may nangyayari, no? Yung brake fluid, pumapasok dito. Then, pagpasok niya dito, napupuno to, inihigop, pumapasok dyan. Yun, nilalamon. Kaya gulat na gulat sa'yo, ba't ang usok? Sobrang usok. Yung pala, brake fluid ang nilalamon. Yun. And then, eto, papalitan ko to yung, neto, meron kasi itong parang cup sa loob. Yung minsan, naglalangis din doon. Eto, nagtatagas lang dyan. Yan, papalitan. Yan, mga papalitan ko ito. Tension wire kasi ito. Tingnan nyo to. Oh, di ba? Tanggal na. Hindi yan dapat ganyan, oh. Yan. So, maintenance to nung nakaraan, Tapos, nagkataon. Change oil. Actually, ito yung langis niya, no? Change oil to, Tapos, parang ngayon lang nalaman yan, Di mo puti pa ng langis, Parang ngayon lang napunan na mausok yung sasakyan. Nagkataon. Yun. So, malamang mga idol, hindi ko na mapapakita lahat kasi syempre, pagkaganto kasi, DIY pero kaya naman, pero masyado mahaba yung video. Kaya hindi ko mapapakita lahat pero siguro portion by portion, no? Ipapakita ko sa inyo kung ano yung progress. Yun. Top overhaul tayo. 7K Toyota. Tara. Okay, so mga idol to, no? Lastly na isa pang, hindi lastly, no? Actually, ito yung karaniwan na dahilan. Lalo na kapag yung tambucho natin, yung usok niya, kakaiba, sobrang kapal. Parang may nagbe-vape.
And then yung ano no, yung tumutulo na yung langis doon sa tambucho. Sa mga K-engine, ito yung laging dahilan, no? So ito yung taas kasi is seal lang yan para hindi tumagas yung langis dito. So ito yan, no? Dito yan nakakabit, no? Sa mga spark plug, yan, no? Nakikita niyo ba? Yan, no? Ganyan siya. Oh. So apat yan. Ngayon, etong seal na to is para hindi tumagas yung langis palabas dito. Hindi siya magkalat. Pero mahalaga dyan mga idol is yung ito. Tignan nyo to, ang laki na ng butas nyo. Halos kapag ka pinasok mo yung spark plug dyan, halos hindi na nagtatama dito. Yan o. O, ang laki ng butas nyo. Di ba? So, kapag kayo hindi nag-seal, ang nangyayari sa kanya, syempre, sabihin nyo, sa thread lang naman, may thread pa yun eh. Hindi dadaan dapat doon, di ba? Pero hindi. Iba kapag ka hinigop na ng piston. Syempre, pag humigop yung piston, ito, itong part na to, dito dadaan yung langis, papunta doon sa thread. And then, pag higop ng piston, syempre, malakas yun eh. Lakas nun, di ba? Kahit maliit yung butas nun, pag hinigop na ng piston yun, hihigop at hihigop ng langis yun. Yun ang malakas lumamon ng langis. Yun mga idol, ganun yun. Kaya mahalaga pinapalitan nyo to. Talagang tumutulo yung langis sa tambucho pagka ito may problema. So, sa K-engine, ito muna ang gagawin ninyo. Pero, gaya nga na sabi ko, i-consider nyo rin yung edad. Kunyari, ginawa nyo yun, no? Pinalitan nyo to. Siguro mga 3 days. Yan. Obserbahan nyo kung mawawala. Kasi syempre may mga langis pa doon sa matambucho eh. Mawawala pa yun eh. Susunugin pa yun eh. Pero, kapag kayo makina naman, ang tining-tining, hindi siya maalog, maganda yung minor, maganda rin power, bago ka magdesisyon ng overhaul o dukot, palit piston ring, o kaya top overhaul, eh, consider mo muna to. Pero, katulad yung sinabi ko, Rev itong pinag-uusapan natin. Ang tagal na nito. Hindi pa daw nabubuksan yan. Kaya, ang decision ko dito top overhaul na natin, dire-diretso yun muna. Yan, bibistahin natin yan, madumi yan, di ba? Dami tayong gagawin dyan. So tara, gawin na natin. So sa akin mga idol, pagka nag-top overhaul ako, yung mga kaya nyong baklasin na nagpapasikip, baklasin nyo na, huwag nyo na pahirapan sa sarili nyo. Minsan lang tornilyo lang naman yun. So mga battery, airbox, ito to, shroud na to, no? Maganda to baklas. Bakit? Kasi kapag ako nagsimula ng top overhaul, ang style ko, nilalagay ko muna, pinoposisyon ko muna sa uno, no? Top dead center, tas uno. Para pagka binaklas ko, nakaporma na siya. Yung iba kasi, ang hirap magpihit, no? Pagka nakalimutan mo i-top dead center yan, ang hirap ipipihitin mo yung valve. Kasi ganun din lalagay mo rin sa top dead center yun eh. Lalagay mo rin sa uno eh. Yung mga valve nakalutang sa ibang piston. No? Ganun na mangyayari dun eh. Kaya, ako ganun ang style ko. Pero kapag ka naman, magkakaiba yung scenario, no? Pagka naman, kunyari, naputulan ng timing belt, yun. Ginigit na ako naman. Ginigit na ako yung piston. So, ibig sabihin, di ba, ang palo niya, magkakaganon, di ba? Ang ginagawa ko doon, kung kaya, maigit na mo yung piston. Kung kaya, kasi matatansa mo yun. Kasi naka-float nga yung mga valves. So, para pagka may mga pinipihit ka, hindi tatama yung valve sa piston. May mga ganong scenario rin, no? Pero the best, no? Ito kasi, wala naman siyang tama sa head gasket, eh. No? More on kumakain lang na lang, eh. So, valve seal. So, ito hindi na rin ako mag-resurface ng cylinder head, hindi na rin. So, ito, tatayin ko lang. Lagi ko lang sa uno, then, baklas lahat. Yun, tara. Siyempre, battery, no? Lagi yan, mga idol. Baklas, siyempre. Hirap yan, mamaya, magkadikit-dikit yan kung saan. Uy. Okay, so one more thing, no? Kailangan mo tanggalin yung tubig na tong radiator. Kasi ayan oh, titignan mo yan oh, nakabaybay dyan yung tubig. So magtatagasan lang, papasok pa sa loob ng makina. So tanggalin mo na yung laman yan. Game. So hindi siya nakakulant kahit i-ano ko lang oh. Oh, maganda to, nakakulant. Pag top overhaul natin, kukulat natin yan. Yan mga idol. At nga pala ha, mga idol. Uy, layo. Sabi mo. Okay. Nasa salo. Yan. Sorry.
Okay, so dahil nga magbabaklas tayo ng ito, no, sa fuel injection, no, the best yan kung matatanggal ninyo yung pump, fuel pump fuse, then start nyo para mawala ng pressure. Pero yun yan, nakalimutan natin. Pero so isa pang kailangan nyo gawin dyan is yung sa may fuel tank cap, no, pakawalan nyo para sumingaw yung hangin, no, isa pa yun. Up. Yun, oh. Yan. Yun. Yan ang legit na makinilya, typewriter, no? Negro, oh. Ganun talaga, eh. Ang itching. Maraming linisan to. Oh. Yan, mga idol, push rod yan, no? So, hindi nyo makikita dito yung chain, yung kanyang timing belt, no? Yan, naka-push rod na siya. Naka-push rod pa. Lumang technology yun, eh. So, di ba mga overhead cam, di ba ganun yan, double overhead. Ito hindi siya overhead. O hindi siya kasi wala nga yung camshaft niya dito, nasa baba. Yung push rod, nandun yung parang pinaka-camshaft niya, tinutulak to. Itong mga rocker arm. Para ibaba yung mga valvura. Ganun. Okay. So, dito, no, makikita ninyo. Yan, no, medyo mahirap lang ipakita, eh. No? Teka, paano ba? Yan, basta yan, no. O, yan, no. Yun, no. Ito. Ayan. O, nakita nyo? Yung number. Yan. May nakalagay na 20, 10, tapos 0 yan. Yun. Itatapat natin yung timing mark niya. Merong, ito. Yung banda rito. Yan, sorry, hindi makikita. Talaga, mahirap pakita, ha? Basta yung banda rito, meron niya parang gatla na parang kuwet ba, na ganun. Itatapat nyo lang doon sa 0 para maging top dead center, parang ganun, no? No, sige, tatapat ko muna kasi meron pang kailangan tingnan dito sa may taas kung talagang yung uno ang naka top dead center. Ganun yan, no? Sandali. Okay, so habang pinipihit mo to, mga idol, kasi aabangan mo yun, eh. Yung pinaka-gap niya, yung mark, no? At pwede mo tignan dito sa ibabaw. Ito. So, titignan mo. So, saan ba yung intake niya, no? Kasi titignan mo itong manifold, eh. Ito. No? Manifold niya, nandito, ito. Ito, manifold. Then, ito yung exhaust. So, malamang ito yung intake, no? Ngayon, dapat, yan, nag-exhaust na siya, no? Ang kasunod na tira niyan, kasi gumagalaw, exhaust, intake yan. Yan o. Yan o, umintake, di ba? Pag sumarado na yan, ibig sabihin, yan. So, bumababa yung piston yan. Okay, humihigop yan. Mapapansin mo bumababa yan. Ewan ko lang, makapapakita maigi. Okay, habang pinipihit ko to, ang abangan ninyo is ito. Para hindi nyo nabantayan kung yung uno. Kasi minsan pumupunta sa kabila yun, eh. No, nasa number 4 pala. Mali. Dapat yung uno. No, eto, mapapansin nyo habang pinipihit ko to, yan, oh. Gumagalaw siya. Yan, yan, yun, oh. Galing siya sa intake. No? Oh, yan, ibig sabihin niyan, yung next stroke niyan is na siya? Compression. So, ibig sabihin niya, malapit na yung timing mark. Tama na rin yan. So, aabangan mo na, no? Aabangan mo na yung timing mark naman doon. Yun, sureball yan na yung uno na yung ating binabantayan. Yun nandun sa ilalim. Hindi ko na mapapakita. Okay? Sandali. Yun. So, yun o, tsempo. Nako, hindi nyo lang makikita. Pero yan yung gap, no? Yan. Yan, mga idol. Pagkasabi ko kanina na, yan, nasa compression na siya. Dahil nga, pinipihit ko. Nakita ko nasa compression stroke na yung piston 1 natin. Nakita ninyo, o yan o. Yan o, nakatapat na kagad. Yan yung pinaka-gap niya. 0 yan o, yung part na yan o, 0. Mahirap lang pakita, pero 0 yan. Then, itatapat nyo yan. Yung gap na yan, plus, dito sa taas, no? Ito yung binabantayan natin kanina. Makita mo, free yan. Naka-free. So, ibig sabihin, dapat to may gap to, eh. Okay, basta ito, no, mga idol, naka-free to, ibig sabihin, nakaangat. No, dahil nga nasa compression siya. Yun ang palatandaan. Dapat, titira tong intake, bababa. Ang next nun, kasi ang 4-stroke, di ba? So, sa first stroke, intake, second stroke, compression,
Next stroke is power, yung pababa na siya, power. And then fourth stroke is exhaust. So, pagka alam niyo yung sequence na yun, malalaman niyo kung nasaan na siya, kung anong trabaho niya na. So, dito tayo nagbase kanina, nag-compression nut, then, pagkatapos dahil kanina, nag-exhaust na siya, so, nakita ko, oy, umi-intake na. And next nyo is compression na. Doon, sure ball na yun. Ito yung naka-top dead center sa atin, o naka-uno. Ganun na technique, mga idol. Ayun, habang gumagawa kami dito, may tumitira sa kabila, Ayan, pre, top overhaul yan. Tap-tapan lang. Ito, hindi, nagpapalit siya ng spark plug na itong Avanza. Ito, kakaiba spark plug na itong mga bagong Avanza. Diba, karaniwan, mga, kung di ako nagkakamali, 20.8 mm, may 19 mm, parang ganun, no? Pero ito, iba to, 14 mm. Gulat ko nga, wala, sabi ko, anong kakasya dito? Ang liit ng pasukan. 14 mm yan, mga idol. O, para sa mga may Avanza, mga Toyota, Rush, yan, ganyan. Yung bagong engine nila, 14 mm, yung pamiit na spark plug. Yun. O, yan, ayaw mo yan, nagtatap-tapan lang yan. Ito, top overhaul talaga. Dito tayo sa old school. Middle old school pala. Kasi ang old school natin, ito carburetor Ito, medyo, kasi mix Actually, ang 7K, 5K, 4K, 3K, pare-parehas yan No? Ito, in-injected lang. Kaya medyo nasa middle siya. Yun, OBD1 pa nga to Yan yung diagnosis niya. Ito, yung socket. Basta hindi pa yan OBD to. Ito, tignan mo to. Ito yung sa may thermostat. Diba? Tinanggal Tapos, kamalas-malasan pa. Naputol pa yung tornilyo. Okay tayo dyan. Ito na mga idol. Tinanggal ko yung sa injector. Ito injector, di ba? Injector, yung mga kulay green. So, pagka tinanggal mo yan mga idol, lalagyan mo na number. Yan 1, 2, 3, para hindi ka maligaw. And then, tabi mo na yan. Yung wiring. Okay? And then, sa mismong injector din, maglalagay ka ng numbering. So, katulad niyan, Yan, May mga number siyang nilagay ko para hindi magkapalit-palit. Ayoko kasi nagkakapalit-palit yan, At, syempre, ingat ka rin dyan. Kasi kapag nilinis mo mamaya yan, gumamit ka ng carb cleaner, nilinis mo, baka mabura yung mga number. Ingat-ingat din, mga idol, ha? Yan. So, ito na, tatanggalin ko naman tong intake side. So, ito na yung progress natin. Okay. So, ito na yung progress natin, Marami-rami na rin tayo na baklas. Mukhang konti lang, pero marami na rin yan. So, magbabaklas na ako nitong intake, Then, yung kanyang injectors. Then, pag nabaklas ko na yan, ito water pump, natanggal na rin natin. Actually, hindi water pump, yung water inlet lang. Babaklasin na natin yung mismong cylinder head. Tara. Okay, so, ito mga idol, medyo may ubo-ubo ako kaya medyo nahihirapan din ako magsalita. Pero ito na, nabaklas na namin. Ito, tingnan nyo to. Kung papansin niyo nakakabit tong intake manifold tsaka yung tambucho. Dapat yan, dito babaklasin mo sana yan para iuusod mo ng ganun. Pero this time, etong yerong to, pasaway to dahil meron siyang 5 tornilyo na 10 mm. Talagang kinalawang, ang hirap baklasin. Naka-cover siya dun. Kaya, iyan, So ngayon, baklas na siya. Tara, tulungan mo ko. Iyan, So, ingat-ingat lang. Dahil yung mga, okay. Oops, sandali. Bumigay yung silya. Iyan, Okay. So, iyan yung kanyang cylinder head, Naku po. Iyan. Pero, ito. Yung sinasabi ko, sinama ko na. Yun ang best way. Tinanggal ko na lang tambucho. Dito. Yan. So, yan yung mga piston niya, Ito yung tambucho sinasabi ko. Dito ko na lang siya dinaan. Para mas madalian ako. Then, yan yung sinasabi ko, Naka-uno. Ito, running mate niya. Nakababa yung dalawang gitna. So, ito yung mga kanyang mga push rod, Parang sa TMX 155. Okay. And then, ito ay nakaganyan.
Lilinisin ko na lang yan mamaya. Okay, so ganito mga idol, no, sa kasamang palad, medyo nahirapan tayong hanapin to, yung ito. Yung ating yung sa may inlet ng tubig. Kasi gusto ko sana mapalitan talaga dahil alam mo yung ano, yung pinakalalagyanan ng thermostat bypass valve, yun sana gusto kong mapalitan. Kaya ako gusto mapalitan yung buong lalagyanan niya para sealed na sealed. Kaso mukhang kahirapan na maghanap ng ganito. So ngayon, napapakita ko na lang sa inyo kung paano tatanggalin yung naputol na tornilyo. So, minsan mahigpit talaga, matigas. So, the best is gamitan natin ng torch para mainitan. Tamang init lang. Up. Yan. Okay. Laruin ng konti. Yan o. Higpit lang. Yan o. O, diba? O. Yan. So, para mas mapadali yung buhay. Yun. So, yun sana, no? Ito yan, yun. Yan, o. Ganun sana gusto natin mangyari. Para malinis na yan. Para pagka lumagay yung tag dito, thermostat bypass valve, sealed na sealed. Wala makuha, lilinisin ko na lang yan. Okay. So, ito na yung kanyang maliit na cylinder head, no? Sipin mo, 1.8 to alam ko Ano, lilinisin natin yan. Dudumi yan. Tignan mo naman. Oh. Ito wala ng tension to. Kasi wala nakatukod sa kanya. Unlike ng iba. Diba? Pag nagbabakas ka niya, dahan-dahan. Ito wala ng tension. Okay. Up. Yabe. Yabe 12. Yan na. Medyo matigal. Oh, tanggal ka agad. Oh. Yan na, oh. Oh, di ba? Dumi. Itim, no? So, linisin na natin. So, kung gusto mo, pakawalan mo. Kasi sa'yo yan. Yan, oh, may clip na siya dito. Linis yan. Ito, mga bulbs. Oh. Ito, mga bulb. Pwede mo tirahin lang dito. Pak! Sakit, no? Baklas na yan, Kunyari ito. Oh. Martilyo. Pre, paabot. Pero dahan-dahan ka kasi baka mawala yung pinakalock niya. Delikado, pero ito, sampulan lang natin. Yan, kahit paluin mo lang ng ganyan yan. Kakawataan yan ng mag-isa. Maliit to. Maliit yung butas. Yan yung malaki. Yan yung isa, pre. Yan lang. You know, diba? Oh. Dahan-dahan ka dito. Baka mawala. Isa mahirap hanapin yan. Wow. Wow na wow, no? Oops. Siyempre, may arrangement din yan. Oh. Diba? Yun. Oh. Yan. Diyan yan. Oh. Ito. Ano nga. Oh. Ayan. Baklas-baklas lang muna tayo. Oh. Nasa na? Ito. Ayaw. Ba? Latan ka pa ng konti,
Yan. Kasi mga valves ha, pag binaklas nyo, huwag nyo paghahaluin. Kung saan nakaset, yun na yun. Ito, mas mahalaga talaga to. Hindi po pwedeng paghalu-haluin. O, kunyari, ito, dito mo tinanggal. Lalagay mo dito, naka, hindi po pwede yun. Intake, exhaust, magkasukat. Sorry. Lahat ng intake nito halos magkasukat. Lahat ng exhaust magkasukat. Pero, kahit na magkaganon, huwag mong paghahaluin. No, yung intake ng 1, huwag mo lalagay sa 2. Ganon din sa 3 and 4. Kasi walang halo-halo. Kasi, naka-set na yung valve seat niya doon. Kaya huwag ganon. Dumi. Yun. Basta ako, no, kanya-kanyang diskarte yan eh, ng mekaniko eh. Basta ako, ayoko nung naghahalo-halo o nagpapalit-palitan yung mga yan. Oh. Yan ang spark plug, nandun pa. Oh. Diba? Namumuti. Minsan yan, pagka nilinis mo may nakalagay, may 3 tuldok, ibig sabihin number 3. Pag walang tuldok, ibig sabihin number 4. Pagka isang tuldok, number 1. Ganun yan eh. Mamaya. Tignan natin pagka malinis na. Oh. Yan. Oh. Op. Ito yung ginagamit sa pansakla eh, no? Dito sa akin. Yan. Yan, no? Nung kabataan ninyo, mga idol, makikita kayong ganito. Yung ginagamit sa pansakla eh. Pagka, tulog, sa haring bastos. Ganun yan eh, no? Siyempre, yun yan. Ito, intake niyan. Intake. Mas malaki. Exhaust to mali. Tama ba ako? Yun, ganun nga yun. Yun na. Ito, tigas. Yan, yan, yan ang valve seal. Diba? Palit na yan. Lutong yan. Paano hindi lulusutan lang napakalutong, Pagka yan, bago, malambot yan. Ito, lutong na eh, no? Lahat ito. Op. Yan. Ayaman na siya yun. Op. Wala na talaga ito. Malutong. Yan. Basta yan, no, mga idol. Valve seal. Ito yung papalitan natin. Alright. Okay. So, sa K-engine, mga idol, natatanggal to, ha. Ito yung pinaka, yan, tignan nyo. Yan yung sa loob. Yan, diba? Yan. Ganyan siya. So, nasa sa inyo, gusto nyo palitan. Pero ito is, nire-request na rin nung may-ari. Sabi niya, palitan ko daw. Mabwisit na siya dito, Di palitan. Walang problema sa akin yun, As long as may mabibilan, walang problema, di ba? Yan. Sige. Okay, so cylinder head gasket. Yan, So, bibilan ko to, mga idol. Okay, so mga idol, kung papansinin mo kanina, ganito yan, di ba? Madumi, maraming deposits dito, di ba? So, ang gagawin mo dyan is, dapat meron kang wire brush, So, kasi itong ginawa natin is barena lang. Pero, ang the best dyan is,
yung bench grinder na malaking wire brush para mabilis. And then mag-gloves ka. Ngayon, saim yan. Kumbaga, i-brush mo siya ng ganyan para malinis mo siya na katulad nito. Ito, hindi pa ganun ka-perfect yung pagkakalinis, pero tignan mo naman, di ba? Ngayon, hindi mo kayang kutkutin yung kutsilyo lang yan. Yan o, dahil mga deposits dito, di ba? Yan o, sobrang rough niya. O. Ngayon, mapapalabas mo yung mga bakal talaga. Yan. So, ganun ang paglinis, di ba? O. Babala mo ng ganyan, kunyari, sige. Tama to, o. Ganyan mo lang, o. Di ba? Yan, malilinis nyo yan ng ganun. Okay? So, kayo na bahalang pumerfect at maglinis na mas maayos. Diba? Ayan o. Oh, gloves lang. Yan. Pinakita ko lang muna sa inyo. Oh, mag-gloves kayo kasi delikado. Pagka nasubo yung kamay niya, masakit yan. Diba? Pero diba? Oh, mapapalabas niyo yung mga hulma niya tsaka yung linis niya. Mga idol, oh. Ang dami niyang residue sa loob. Kumakapit na eh. Oh. So, habang binaba kasi yun nga, oh, tigas, oh. Kapitan na. So, dapat to malinis mabuti. Yan, oh. So, tatanggalin mo lang yung pin dito niyan, eh, oh. So, slide out mo na lahat. Tigas. Mga ano yan, eh, mga accumulated sludge. Nakumapit na. Kaya ganyan. Anyway, yan, babakalasin, lilinisin din. Tara. Yan, ginaganon-ganon ng kamay para mahasa siya. Tapos iangat-angat nyo, syempre. Parang ganun, no? So, yung nagasgas na yon, tsaka yung nagasgas dito, yan o, titignan nyo yung lapad. O, di ba? Yun yung pakain niya. Titignan nyo kung flat na ba siya. Layo naman ng linis niyan kisa nung una, di ba? Kung gusto niyo naman, di ba, yung iba may ginagawang adjustment eh. Actually wala namang ina-adjust dito. Pero kung gusto ninyong baguhin ng konti yung minor niya, no? Yan oh. Na-adjust to dito, yan oh. Medyo iganyan niyo lang para magsara. Taas niyo para nakabuka. Yan oh. Nakita niyo yung gate, di ba? Medyo gumagalaw siya. Yan, pwede rin dyan. So, mga konting adjustment lang yun. Yan, o. Oh. Oh, minor. Oh. Oh, di ba? Oh. Stable. Pati yung nginig nung manubela, oh, wala.